Alerto sa bulkan. Makakasama natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng DSWD, si ASEC Irene Dumlao. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Sandro and Maan. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Kamusta na po yung preps natin dyan po sa may bahagi ng Mayon Volcano at yung nangyari rin pong lindol sa Manay, Davao Oriental kanina? Well, ang Department of Social Welfare and Development, particularly our Field Office 5, ay puspusan po ang pakikipag-coordinate sa mga local partners natin dyan sa Bicol region to assure them of the augmentation support of the department. Sa katunayan po, meron tayong mahigit 111,000 na mga family food packs na nakapreposition sa mga warehouses po namin dyan sa Bicol region. And nagbigay din po ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian na magpadala pa ng karagdagan na 100,000 para yung aming pong stockpiles ay umabot ng mahigit 200,000. Kasi po in 2023 nung nagkaroon ng similar situation nag-almaruto rin si Bulkang Mayon ay umabot sa close to 200,000 family food packs po yung na-provide natin sa local government unit, again as augmentation support, kasi umabot po ng 6 months yung pagbibigay natin ng tulong in 2023. So, naging batayan yan ng department sa pagtitiyak ngayon na dapat meron talagang adequate resources dyan sa region. Considering of course na baka nagkaroon nga ng increase in the number of people residing in those areas. But nag-upisa na rin po ang department sa pamamahagi ng tulong. In fact, sa mga pamilya na nasa mga evacuation centers ay nakapamahagi na tayo ng mga ready-to-eat food boxes kasi ito talaga ang kailangan para sa mga pamilya na lumikas yung agaran na makakain doon sa mga evacuation centers. So ito naman po ay naipamahagi na rin natin, especially nga for affected families now taking temporary shelter sa mga evacuation centers in Kamalig, gayon din po sa Malilipot, and of course, nakaredy rin tayo to provide assistance doon sa bansa na sa Ligao and Tabaco. Face mask po. Face mask po kayo meron po tayo. Well, it's not part of the menu of the department, but if kinakailangan ito, we work naman with other agencies of the government like the Department of Health kasi sila rin naman yung nagpo-provide may mga relief items din sila na nai-provide especially during disaster. Oo, kasi may 3,000 plus na ang naililikas, lalo yung mga nakatira sa may 6 kilometer danger zone. Pero yun nga po, hindi naman po pagkain lang ang kailangan or gamot. Malinis sa tubig, syempre, kailangan din yan. Pero yung mga iba per sector na needs po, tulad ng halimbawa, yung mga bata, senior citizen, PWD. Tapos syempre, kailangan ding masiguro natin yung mga palikuran. Kumbaga may kumbaga may sapat din para sa babae, lalaki, at masiguro din na walang kumbaga mga pang-aabusong magaganap sa loob ng evacuation centers. Kumusta po iyon, ma'am? That's a good point, Maan, kasi the DSWD ay hindi lamang po nangunguna sa provision ng food and non-food items. But actually, we're also lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Kaya mahalaga po na maayos yung kalagayan ng mga IDPs natin sa mga evacuation centers, particularly yung mga kabilang sa vulnerable sector. Mahalaga na meron pong maitayo ng mga women and child-friendly spaces, and gayon din po, merong fully functional water and sanitation health facilities o yung mga wash facilities dyan po sa mga evacuation centers. Yan po ay binabantayan ng ating mga camp managers. Nagpo-provide po tayo ng technical assistance sa mga local camp managers, mga local PRRM officers para matiyak ito na maayos na naisasagawa. Sa katunayan nga, bukas magtutungo ng Bicol si Secretary Rex Gatchalian, kasama po namin si Sec. Titignan po natin yung kalagayan ng mga IDPs natin sa mga evacuation centers,
magkakaroon rin tayo ng pagpupulong with the local chief executives kasi gusto natin matukoy ano pa ba yung kinakailangan on the ground. No, aside from the food packs that we have prepositioned and the non-food items na nasa mga warehouses namin, gusto rin po namin matukoy kung ano pa yung pwede nating mai-provide na suporta sa mga local government units para maging sustained yung disaster response activities po natin. At knowing yung lalawigan ng Bicol o particular ng Albay ay talagang kung kahandaan rin lang ay pinanday na sila ng mahabang panahon. 'Di ba? Yung disaster framework nila ay ginagamit kahit sa ibang bansa, no? Asek Dumlao. Mapunta naman tayo doon sa nangyaring lindol sa Manay, Davao Oriental. Although wala namang nasaktan, pero ano po yung latest na report sa inyo from the field ng ating DSWD doon? Well, that's correct. Nagkaroon nga rin ng paglindol sa Davao Oriental kanina and kami naman po immediately nakipag-coordinate with the local government units again to guarantee them na meron pong sufficient resources ang DSWD kung kinakailangan nito ng LGU ng suporta. Kasi po meron na kaming mahigit 50,000 na nakapreposition sa aming pong warehouses dyan sa Region 11 and we're ready to send additional food boxes in case nga po na merong request for augmentation support. But batay naman po sa ulat kanina, wala pa po tayong natatanggap na mga request. But again, in case na meron, nakahanda po tayo to provide the necessary aid. At hindi naman ito ang una at huling kalamidad, whether pagsabog man yan ng bulkan o lindol o bagyo or whatever. Nung January 5 po, ibinalik yung guarantee letters para sa medical, burial, tsaka yung iba pang mga tulong. Ibinalik na po. Tama po ba ito? Yung AIX. Yes, that's correct po. Nag-resume na tayo sa issuance ng guarantee letter under the assistance to individuals in crisis situation. Kasi di po ba merong dalawang pamamaraan ng pagbibigay ng tulong under the AIX. It's either through outright cash or through the issuance of a guarantee letter. So noong po kasi last few weeks of December, pansamantala natin itinigil yung pag-i-issue ng guarantee letter to give us ample time to settle our obligations with our service providers. Kinakailangan po kasi na ma-review natin, ma-process lahat ng mga statement of accounts, and then ma-process natin yung mga vouchers hanggang sa mabayaran po natin yung ating mga service providers because we wanted to maintain this good working relationship that we have with them. So before mag-close yung accounting books ng 2025 ay isinaayos po natin ito. But as committed by the DSWD, by January talaga magre-resume na tayo ng issuance ng guarantee letter. So yung pong mga humihingi ng tulong sa DSWD para sa hospital confinement, para sa therapy, para po sa dialysis, burial assistance na nangangailangan po ng higit 10,000 piso na tulong ay nakapag-resume na po tayo sa issuance ng guarantee. Yun ba, para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, ma'am, yung guarantee letter, kasi pwedeng manggaling din yan sa mga politiko, di ba po? Hindi po iba pa to. Iba pa yun. Iba pa to. Iba pa yung hinihingi sa mga politiko. Na ini-issue ng DSWD. Ito ay galing po mismo sa DSWD kapagkat kami po yung nag-a-assess nung client, kami rin po yung nagre-review nung pong mga dokumento na isinusumite at yun nga po, DSWD ang nag-i-issue ng guarantee letter doon sa service provider na nagsasabi na kami na po ang magsisettle nung obligation ng client. So, rekta. Pero kasi di ba may mga nanggagaling din sa mga politiko na yun ang pinipresent sa inyo? Maybe it is in the form of a referral. Ibig sabihin, rini-refer po ng local official itong kanilang constituent for DSWD assistance. Kasi alam nyo po sa DSWD kahit naman
may referral ka, hindi po automatiko na may ipoprovide yung assistance sapagkat again sa ilalim po sa assessment ng aming pong mga social workers yung pong client. Kaya lagi nga namin sinasabi, either walk-in ka or may referral ka, you will have to undergo the same process which includes the assessment of the social worker. Pero gaano po ba katagal yung isang, kumbaga pagbibigay nyo nga ng tulong dahil medical ito burial, hindi po, kumbaga, hindi pwedeng maging 1 linggo yan. Diba po? Kumbaga, kung pwedeng ang mamaya na bukas na, mapagbigyan. Ma'am. That's correct. Alam niyo po, sa DSWD, ang pag-i-issue natin ng tulong through guarantee letter, maximum of 3 days po yung issuance. Pero actually, kung kumpleto po lahat ng mga dokumento, within the day, makukuha nyo po sa aming tanggapan yung pong guarantee letter. Ayan. Panghuli na lang, ma'am. Ano po yung dapat tawagan kung gustong mag-inquire ng ating mga kababayan? Okay. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ng aming mga official communication platforms. Of course, yan po yung @DSWD Serves sa Facebook. And maaari rin po kayong tumawag sa aming pong mga hotline numbers. I don't have the numbers yes, right now, sure. but maybe you could flash it Sa later. ating, I'll yes. send the numbers sa inyo pong sa coordinator. website. Sige Ayan. po. Marami pong salamat, Asik Irene. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigay niyo sa DSWD. Magandang hapon po. Yan po si Asik Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan. Ang oras, 1 minuto.